paglabas ng permit na yan, tatakbo na yan siya, yung 60 days mo. Kung wala kang amo, papauwiin ka na sa Pinas, paano na yung panggamot mo? Ang advice ko sa inyo na meron kayong chemong hinaharap ngayon, dapat dito ka na sa Taiwan paggamot kasi sobrang mahal sa Pilipinas. Pag may pera ka, masisave kayo. Pag walang pera, sa atin alam nyo na. So dito sa Taiwan, ang may mga major illness katulad ng cancer, so you are VIP. It means priority kayo sa gobyerno ng Taiwan na bibigyan ng medication. Okay? So, yun yung ano ko sa iyo, advice lahat ng mga lumalapit sa akin na may mga major illness, advice ko, manatili sa Taiwan magpagamot. Okay? Ang pera, nakikita natin. Ang buhay, isa lang. Okay? Tapos, alam mo na sa Pinas, pag wala tayong perang admission, hindi ka tatanggapin. So ngayon, ang advice ko talaga, meron nga tinaguan ako ng 2 buwan ng pasyente, breast cancer yun Talagang kasi nadismaya na siya sa sinabi ni broker na wala ka ng pag-asang manatili dito para magpagamot. Ngayon, ang nangyari is, hindi niya ako na-reply ng 2 months. Pero ang ginawa ko, nag-inform ako sa labor, please call the broker, please call the employer and the worker. We need to arrange the meeting. Gusto kong malaman kasi lumapit siya sa akin. Then by the time na sinabihan si ni broker, parang nawalan siya ng pag-asa. Kasi hindi na daw pwedeng manatili sa Taiwan. Pwede kayong manatili sa Taiwan while medication. Ipa-stop natin yun yung sinasabi ko, paglabas ng transferring permit, i-stop yun. Gamitin natin yung doctor certificate from the hospital. Then, mag-apply ako ng application sa Ministry of Labor na i-stop ko to dahil nagkikemo pa siya. Doon sa doktor na yan, i-request ko doon sa doktor kasi silang nakakaalam kung how long na i-cured yung cancer chemo mo. So, merong yung breast cancer ko ngayon, 1 year, okay. Medical certificate na this person need to undergo the chemo for 1 year. Yes. So, kailangan mo talagang mag-chemo, Hindi ka pwedeng umayaw, Kasi, wala. Dito, pag nagpa-check up ka, 150 lang. Okay. Pero, pag nasa Pilipinas ka, yung 150 mo, wala pa sa pamasahe yun. Okay? Ang doctor sa atin sobrang mahal. Okay? Ngayon, ang masasabi ko sa'yo, kung okay namang magstay doon sa employer, pero syempre, hindi ka ba nagagawa ng mga gawain doon? Kasi alam ko, pag nagkikemo ka, kailangan mo mag-rest